reporting, and part of doing stories is reporting on the things that are not doing well or are not good. But at the same time, ang laki ng papel ng mga stories, hindi lamang para ma-inform yung mga tao kung ano yung nangyayari at the moment, but also to inspire them to nakikita ko yung time and again, kapag may mga reports or mga stories kami na ginagawa, it moves people to act. But then again, minsan nga merong disconnect between getting the stories from communities and then seeing all of these disasters, man-made disasters happening again and again. Ang daming information na pwede pang gamitin for a higher purpose, which is to prevent these things from happening again in the future. At magkaroon din ng call at magkaroon ng long-term changes, hindi lamang yung at the moment makapag-respond sa mga disasters, kundi makita halimbawa yung mga patterns. Makita kung ano ba yung mga komunidad na laging binabaha, saan ba lumalala yung pagbabaha, o ano ba yung communities, hindi lamang naman sa mga baha, no? Halimbawa, siguro in the future, kasi kami ni Voltaire, matagal na rin ang aming work pagdating sa climate change. And we see extreme weather events just as one manifestation of climate change. Pero may mga panahon naman na walang ulan, may mga panahon naman na lalo na sa mga probinsya, nasisitayin ko din ang mga pananim. So, isa ito sa mga use cases ng citizen reporting. Pagsasabi kung saan merong ganitong klase mga nangyayari, na nalalaman hindi lamang ng mga reporters, kundi nagkakaroon din ng data or nagkakaroon ng mas malawak na information base kung saan pwedeng pagbatayin din ng mga kwento. Kasi ang information na hindi nasa story file, hindi nagagawa kwento, hindi ganun ka-effective. And the reverse is also true. Kapag nagre-report kami na walang pinagagalingan na data, hindi rin siya ganun ka-effective. So we see this